Panginoon, salamat o God sa gabing ito na kami po ay muli mag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin namin o Father God na patuloy na kayo po ang pumagitna sa amin, maging tagapagturo namin o Father God at patuloy na lumago kami sa spirit of gratitude, sa spirit of thankfulness sa inyo pong kabutihan, kagandahang loob sa bawat isa po sa amin. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, A Heart of Gratitude, Embracing God's Blessings. Kukuhanin po natin yung ating main text sa Psalm chapter 107 verse 1. So sabi po dito ng salita ng Diyos, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Kaya kanina sinimulan natin, di ba, yung ating prayer meeting sa pasasalamat sa Panginoon. Sabi dito, the Lord is good, His love endures forever. Purihin daw natin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So napakabuti ng Lord, no? Kasi minsan yung mga love na nakikita natin from other people, minsan fake, pero ang pag-ibig ng Lord tunay. At ang Lord hindi kailanman naging unfaithful to us. The Lord is always faithful, laging tapat kailanman. So sabi ko dito, as we gather to celebrate Christmas, yan, 'di ba, sineselebrate natin yung Pasko, and then sabi nga kanina, we're also reflecting on the year 2024. 'Di ba, binabalikan natin for the new year, ano ba yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin for 2024. So napakahalaga for us to take a moment to cultivate a heart of gratitude. Yan, more than just celebration, more than just enjoying this Christmas season, nais po sana ng Lord na makultivate sa atin yung puso na we are thankful and grateful to God. Gratitude is more than just a feeling. It is a posture of the heart that acknowledges God's goodness and faithfulness in every area of our lives. Yun. So kung ano man yung sitwasyon ng buhay po natin, minsan hindi maganda, minsan nasa area tayo na talagang we feel so blessed. Ayan, sabi dito, dapat nakikita raw natin yung kabutihan ng Diyos, yung faithfulness ng Lord sa lahat ng area ng buhay natin. So ngayong Christmas season, let us be intentional in giving thanks to God for His countless blessings. At isa sa uri ng pagpapasalamat na pwede natin gawin sa Panginoon, yung time na binibigay natin tonight, 'di ba? Na kahit kakaunti po tayo, we're giving time to God kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. We're giving prayers to God, we're worshiping the Lord and listening to His word. So 5 points ang gusto kong ituro sa atin tonight para patuloy na makultivate sa atin yung heart of being grateful to God. Number 1, gratitude for God's provision. 'Di ba? So don't you realize that the Lord God has been very faithful to us for this 2024. God has been our provider throughout the year, meeting our needs and sustaining us. So alam mo yan personally, kung anong area ng life mo na talagang kinakailangan mo yung provision ng Lord, and then the Lord sustain us, the Lord provided for us. Katulad ng ginawa ng Panginoon na nag-provide siya ng manna for the Israelites in the wilderness. He also continues to provide for us today. So let us thank Him for His provision in our lives, trusting that He will continue to meet our needs. So kung Lord naging faithful sa atin for this 2024, rest assured, patuloy ka magtiwala sa Panginoon na even in the upcoming years, mananatiling faithful ang Lord, mananatiling nagpo-provide ang Panginoon. Sabi nga doon sa Exodus chapter 16 verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. 'Di ba? So ito, hindi lang ito basta physical na nangyari na nagpaulan talaga ng tinapay ang Panginoon sa mga Israelita. Pero it is a symbol for us na lahat ng mga biyaya na tinatanggap natin, makinakain po natin, lahat po yan galing sa Panginoon. Sabi dito, araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. So, di ba, ito, nangyari to in the Old Testament, nangyari to sa buhay ng mga Israelita na talagang umuulan ng mana, then hindi na nila pinaghihirapan. So, all they have to do is to get the manna, and then enough po yun para sila po ay kumain at mabuhay. Ang dami po nila pero lahat po sila ay nakakakain nito. In the same way, the Lord has been very faithful to us, providing all our needs.
for the past 2024. Pangalawa, more than just provision, we should also be grateful for God's guidance. Yan. So minsan hindi ito nakikita ng ibang tao kasi ang gusto nila mga material blessing, 'di ba? So pero yung guidance ng Lord, 'di ba? The fact na tayo po, yan, nakakapagpatuloy tayo sa Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon, ayan, lumago tayo, lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon, 'di ba? The Lord God has guided us through the challenges and decisions of this year. So marami kang mga pagsubok na kinaharap, marami kang mga desisyon na ginawa, pero tandaan mo, yung nabigay sa'yo ng wisdom, ng guidance, walang iba kundi ang Panginoon. Like a shepherd leading his flock, he has directed our steps and shown us the way. Ang Lord ang nagturo po sa atin ng daan. So ang dapat natin gawin is for us to be grateful for His wisdom, sa karunungan ng Diyos, sa guidance ng Panginoon, knowing that He leads us on the path of righteousness. Kasi ganoon naman talagang gusto ng Lord, di ba? Malid tayo sa tamang landas, sa tamang daan. Kasi wala namang plano ang Lord sa atin, kundi i-bless tayo at madala tayo sa tamang landas at kanyang kalooban. Sabi nga ng awit 23 verses 1 to 3, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Napakaganda, no? So the Lord is our shepherd. Sa mga oras na minsan namamali tayo ng direksyon, nagiging pasaway tayo, 'di ba? The Lord is our shepherd. Nililid niya tayo sa tamang direksyon. Minsan kailangan niya tayong i-correct, minsan kailangan niya tayong turuan, at at the same time, more than just that, tinutulungan tayo ng Lord para magawa natin yung kanyang kalooban. Pangatlo, we should always be grateful for God's protection. 'Di ba? So the Lord protected us for this 2024 sa mga calamity, sa lahat ng mga sakit at karamdaman, 'di ba? So throughout the year, God has been our protector. God is our shield. He shield us from harm and danger. Katulad ng ginawa niya kay Daniel in the lion's den, 'di ba? He has watched over us and kept us safe. So let us thank the Lord for His protection and for being our refuge and our strength. Diba? Katulad na nangyari kay Daniel. Sabi dito sa Daniel 6:22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Ang point there is the Lord sent His angel to us. He shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in His sight. So, hindi man physical na nakikita natin na may mga ganitong danger sa buhay natin, pero araw-araw andyan yung protection ng Panginoon. Pagpunta natin sa trabaho natin, pagpunta natin sa school, even sa pagpunta ng church, 'di ba? So andun yung protection ng Panginoon. So dapat ipagpasalamat po natin na in every day of our lives, andun pala yung protection ng Panginoon. The Lord is sending us His angels to protect us, katulad ng ginawa niya kay Daniel. Point number 4, ano pa po ba ang dapat nating ipagpasalamat sa Lord? So we should be grateful for God's grace, 'di ba? Kahit na minsan pasaway tayo, kahit na minsan nawawala tayo sa Panginoon, kahit na minsan alam naman natin yung tamang gawin, ginagawa pa rin natin yung mali, pasaway pa rin tayo. Pero andun pa rin yung biyaya ng Diyos, no? Andun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. God's grace has been evident in our lives, forgiving our sins, past, present, and future sins, and giving us the strength to overcome challenges. 'Di ba? More than just the Lord forgave us, pero sabi dito, binibigyan pa tayo ng Lord ng kalakasan upang mapagtagumpayan lahat ng pagsubok ng buhay. Katulad na nangyari kay Apostle Paul, sabi niya, he experienced God's grace in his weaknesses. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, tayo din, we do have a lot of weaknesses. Marami tayong kahinaan. We too have been recipients of His unmerited favor. So dapat grateful tayo for the grace of the Lord na laging andyan to sustain us every day. 'Di ba? Sa ating trabaho, sa pag-aaral po natin,
Ayan, sa lahat ng mga ang ginagawa po natin. Sabi nga ng 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kasi 'di ba, the more that we acknowledge na mahina tayo, the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na nagiging dependent tayo sa Panginoon. And then makikita natin, no, overcome natin yung mga weaknesses na yan kasi nga tinutulungan tayo ng Panginoon. Kaya't bunggal akong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, na-experience natin yung biyaya ng Diyos. Kahit na sa mga oras na may mga kahinaan tayo, may mga mali tayong nagawa, pero the Lord's grace is always available for us. Sabi nga dito, may grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yan, napakaganda. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So we should be grateful for the love of the Lord na tinanggap natin mula sa Kanya. 'Di ba? So ito talaga yung puso ng Pasko na ibinigay ng Lord ng Kanya nag-iisang anak para sa atin, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, tayo po yon, we will not perish, but we will have eternal life. So ngayong Christmas, magmuni-muni tayo, balikan natin, mag-reflect tayo sa finished work of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary at patuloy nating i-realize yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So sa ating conclusion tonight as we celebrate Christmas and look back on the year 2024, sabi dito, let us cultivate a heart of gratitude. Let us give thanks to God for His provision, for His guidance, for His protection, for His grace, and for His love. Yung limang bagay. Provision, guidance, protection, grace, and love. May our hearts overflow with gratitude, not just during this season, but throughout the coming year. So ngayon, inaalala natin, pero sana on our everyday life, at regular or ordinary day yan, maalala natin yung kabutihan ng Lord. Let us remember that in all circumstances, we have a reason to be thankful, for God's love endures forever. So this Christmas, let us embrace the spirit of gratitude and giving, reflecting God's love in every area of our lives. Panginoon, salamat o God sa mga salita na aming napakinggan. Salamat na patuloy niyo po kaming tinuturuan na maging grateful, Panginoon. Sapat alam namin, Panginoon God, nakalooban niyo po, Panginoon, na patuloy namin acknowledge yung inyong kabutihan, kagandahang loob po sa amin at patuloy kaming makalakad sang-ayon sa inyo pong kalooban. Sa inyo, Lord, ka ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.